Ka-Express, hindi na ito basta-bastang paghahanda, hindi lang ito simpleng training camp, at lalong hindi ito isang normal na torneo. Ang Gilas Pilipinas sa pangunguna ni Coach Tim Cone ay ngayon ay literal na humaharap sa dalawang gyera. Ang gyera sa court at ang tensyon sa Middle East kung saan gaganapin ang FIBA Asia Cup 2025. June 30 pa lang magsisimula na ang war plan ng Gilas at kahit hindi pa maglalaro, tiyak nasasama si Kai Sotto sa Jeddah para magpakita ng suporta at lakas sa team. Pero teka, bakit nga ba ganito kabigat ang tema ngayon? Dahil may totoong panganib, hindi lang mula sa mga kalaban sa basketball, kundi mula sa tunay na kaguluhan na nangyayari ngayon sa rehiyon. Alamin natin ka-Express kung gaano kaseryoso ang pinagdaanan ngayon ng Gilas. Ayon mismo ni Coach Tim, 18 na practice sessions ang target nila bago tumulak papuntang Saudi Arabia. Yes, tama ang narinig mo, 18. Hindi friendly game, hindi tune-up, kundi focused, intense at private training. Dahil ayon sa kanya, wala nang mas mahalaga ngayon kundi ang chemistry at unity at ang trust sa isa't isa. Sa simpleng salita, ang training ng Gilas ay hindi lang para manalo, kundi para mabuo ang isang grupo na hindi matitinag kahit sa harap ng panganib. At hindi rin ito basta-bastang preparasyon dahil ang venue mismo ng Asia Cup ay ngayon nasa gitna ng tensyon. Sa mga nakaraang linggo, muling uminit ang banggaan ng Israel at Iran. May mga airstrikes, ballistic missiles, drone attacks, at may reports na pati Saudi Arabia at Jordan ay naapektuhan. Mga bansang kalapit lang ng Jeddah kung saan gaganapin ang tournament. Ang ilang airlines ay nagkansela na ng flights at ang US ay naglabas pa ng travel advisory sa buong Middle East. Kaya ang tanong ng marami, ligtas pa bang maglaro doon? Pero sagot ni Coach Tim, handa ang Gilas. Hindi sila aatras. Araw-araw silang nakamonitor sa sitwasyon, in touch with FIBA at may contingency plans. Pero kung walang direktang banta, tuloy ang laban. Kaya nga June 30 pa lang, magsisimula na ang training camp. Ang mindset, parang sundalo, kailangan ng disiplina, coordination at walang palyan sa plano. Hindi ito para sa takot, ito ay para sa bayan. Sa gitna ng lahat ng ito, nandyan pa rin si Kai. At habang hindi pa siya cleared para maglaro, malaking bagay pa rin ang kanyang presensya. Tiyak nasasama siya sa Jeddah. Ayon sa mga sources, magiging bahagi siya ng team delegation, parang silent captain. At alam natin, hindi basta presensya lang yan. Kai is more than just a 7-footer. He is a symbol of hope, determination, and the global Pinoy basketball dream. Sa isang lugar na unstable ang paligid, ang isang Kai Sotto na present at nakangiti sa sidelines, malaki ang epekto sa moral ng buong team. Kung titingnan mo ang kabuuan ng team ngayon, sulit ang lineup, sina Jumar Fajardo, AJ Edu, Kevin Kimbao, Dwight Ramos, Justin Brownlee at marami pang iba. Pero hindi rin perfect. Si JB, recovering pa mula sa thumb injury, target ng team na makasama siya pagdating sa full camp sa July. Pero kailangan pa ng konting pasensya. Kaya ngayon, habang incomplete pa ang ilan sa kanila, lalong importante ang early practices. Sina Carl Tamayo, Sergio Perez at Jamie Malonzo ay expected to step up sa simula pa lang ng training camp. At isa pang dapat tandaan ka-Express ay ang plano ni Coach Tim na hindi sumali sa maraming tune-up games. Baka isa lang ang ituloy nila, posible laban sa Macau. Pero more than that, ang focus talaga ay internal scrimmages, private drills at position-based development. Gusto ni Coach Tim na by the time na maglalaro sila sa Asia Cup, hindi lang sila handa physically, dapat buo ang tiwala sa bawat rotation, bawat coverage, bawat play. And speaking of rotation, maraming analyst ngayon ang excited sa posibleng frontcourt configuration. Si Kevin Kimbao daw ay posibleng gamitin bilang modern 4, small ball 5 o kahit stretch facilitator. Si AJ Edu naman, sa kanyang laki at timing, ang natural na defensive anchor. At si Carl Tamayo, kilala nating scorer with deep range. Kung sakaling bumalik na sa late stages si Kai, ang frontcourt ng Gilas ay parang Avengers level lineup. Pero habang wala pa si Kai, nandoon pa rin ang setup na competitive, cohesive, at Coach Tim Cone approved. Pagdating naman sa geopolitics, let us not ignore the elephant in the room. Iran and Israel are still in high alert tension mode. Ang pinaka-recent na reports ay nagpapakita ang parehong panig ng may military movements. At sa pagitan nila, Saudi Arabia. So ibig sabihin, kung may anumang escalation, tatamaan ang stability ng lugar.
Pero ayon sa Gilas Insiders, ang SBP at ang FIBA ay may direct line communication araw-araw. Ang security protocols ay nire-review at kung sakaling magkaroon ng real threat, may alternate venues na pinag-uusapan. Pero so far, ang official stand, tuloy ang Asia Cup sa Jeddah. At sa totoo lang, kung kaya mong maglaro ng basketball sa isang lugar na may ganitong tensyon, imagine mo na lang ang level ng toughness na made-develop sa team na ito. Hindi lang ito test ng skills, ito ay test ng character. Kaya nga yung script na sinulat natin ngayon, hindi lang tungkol sa dribble, tira, rebound o depensa, ito ay tungkol sa puso ng Pinoy na kahit sa gitna ng panganib, di umatras. Sa panahon ngayon ka-express, hindi lang sapat na magaling ka, dapat buo ka, buo ang loob, buo ang plano, at buo ang commitment. At yan ang ipinapakita ngayon ng Gilas Pilipinas sa tulong ng matinding leadership ni Coach Tim, ang 18 Practice War Strategy at ang symbolic presence ni Kai sa Jeddah, ipinapakita ng team na hindi sila natitinag, hindi sila natatakot at hindi sila umatras. Hindi lang ito laban ng basketball ka-express, isa itong laban ng dangal, disiplina at determinasyon ng bawat Pinoy sa loob ng court. Kaya sa darating na June 30, habang marami sa atin ay nasa trabaho, eskwelahan o pauwi pa lang, tandaan natin, may mga atleta na nagbubuhos ng pawis at tapang hindi lang para sa medalya, kundi para sa bandera, para sa bayan. Sa totoo lang ka-express, ang salitang handang bumakbak ay mas malalim pa kaysa simpleng basketball preparation. Ito ay simbolo ng kultura ng Pinoy, yung tipong kahit gaano kahirap ang kalaban o gaano pa kagulo ang paligid, basta may laban, hindi uurog. Sa kasong ito, hindi lang team ang hinuhubog ni Coach Tim, kundi character, resilience at disiplina. Ang training camp ng Gilas ay parang military-style build-up at kung magiging matagumpay ito, magbubunga ito ng sistema na pwedeng tumagal ng 4 na taon para sa buong Gilas cycle. Pangalawa, napakahalagang tandaan ang psychological factor ng pagpunta ni Kai sa Jeddah. Kahit hindi siya makakalaro, para sa isang batang team na ang ilan ay first time sa FIBA senior level, ang makita ang isa sa pinaka-promising players ng bansa na nandoon sa sidelines ay isang moral boost na hindi matatawaran. Isa itong statement na kasama niyo ako. Kahit pa paano, nadadala ni Kai ang leadership na hindi mo matuturo sa drills o plays. At sa mata ng mga Middle Eastern teams, ang presence lang ni Kai ay strategic intimidation na rin. Pangatlo, ang hindi masyadong napapansin na casual fans ay ang epekto ng geophysical uncertainty sa mental preparation ng players. Imagine mo yan, nagtitraining ka habang may mga balita ng missiles, airstrikes at travel advisories. Pero sa kabila ng lahat, ang team ay nananatiling kalmado, disiplinado at buo. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.